Mismo ang pamunuan ng Philippine Postal Service Corporation o PhilPost ang nagparating sa Ramate Expose TV ng kopya ng closed-circuit television video na ito ng katiwaliang nabuking nila mula sa isang kagawad ng kanilang opisina kasama pa ang isang examiner din ng Bureau of Customs. Setyembre 2 ng taong kasalukuyan sa Central Mail Exchange Division ng PhilPost sa Pasay City. Makikita sa video ang isang babae at lalaki na ito na sinisimulan na ang kanilang trabaho ng araw na iyon. Ang pagbubukas ng mga kahong padala mula sa ibang bansa. Bahagi ng tamang proseso ang ipinatutupad ng PhilPost para matiyak na walang makakapasok na anumang iligal na kargamento sa ating bansa. Sa una ay wala namang makikitang kakaiba sa ginagawa nila ate at kuya na sentro ng CCTV na ito. Pero nang simulan na nilang siyasati ng kahon na ito, ay dito na nabunyag ang kalokohan ng mga empleyadong ito. Pawang mga gamot ang laman ng kahon na kanilang binubusisi. Hanggang sa mabuksan ang isang puting plastic na ito na ang laman ay isang cellphone. At nang makita sa likod ng cellphone na iyon ang perang kasama sa padala, pansinin, si kuya, mabilis na kinuha ang pera at sandaling nagpalingon-lingon. Saka itinago sa ilalim ng karton ng pera. Habang si ate ay kunyaring ibinabalik na sa dati nitong lalagyan ang cellphone na kanyang ininspeksyon. Sandaling nag-usap ang dalawa. Matapos ay kinuha na din nitong si ate ang pera sa ilalim ng kahong iyon at muling isinilid sa box na padala. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na sa loob ng plastic kung saan ito nakita. Ano nga bang plano ninyo, kuya ate, sa perang yan? Maya't maya pa ay biglang tumayo itong si ate para lumapit sa isa pang malapit na table sa kanilang opisina. Dito na namin nakumpirma na hindi lang pala sila dalawa sa kwarto ng mga oras na iyon. At habang kunyari na naman na kinakausap nitong si ate ang isa pang tao sa hiwalay na table na iyon para linlangin, tutukan, itong si kuya ay kinuha na naman ng pera na naibalik na sa karton. Sa ilalim ng maliit na kartong iyon ay muling naisilid ni kuya ang pera. Kaya naman pagbalik ni ate at matiyak na wala ng pera sa loob ng karton na iyon, saka na naman niya ito sinimulang selyuhan. Kunyaring deadman naman itong si ate na agad na naglabas ng iba pang karton na kunyari din nilang sisiya sa atin. Ganun pa man, kitang-kita sa surveillance camera na ito ang perang sadyang napailalim na sa iba pang mga package. Tuloy ang gawain ng mga magnanakaw na empleyado na ito ng Custom at PhilPost sa CEMEX Division ng PhilPost sa Pasay City. At nang matiyak na wala nang mananakaw sa iba pang mga karton, ay masdan kung paanong nagbilot ng kapirasong pandikit itong si ate at saka idinikit sa ilalim ng folder na kung saan nandun din ang perang kanilang naunang ninakaw. Abat sigurista pa itong si ate na walang bahid na ebidensyang makikita pa sa katiwaliang kanilang ginagawa ng araw na iyon. Yun lamang ay hindi alam ng mga tiwaling empleyado na ito ng gobyerno na malinaw pa sa sikat ng araw ang kuha ng CCTV ng PhilPost na una nang inakala nila na sira na pala. Sa tanggapan ni PhilPost Postal Master Josefina de la Cruz ay nakuha namin ang totoong pagkakakinlanlan ng babaeng taga-PhilPost na tampok ng CCTV na iyon. At sa pagsisiyasat, isang Lovelyn de Leon, 44 na taong gulang, may asawa. Itong si ate na huling-huling ninanakaw ang pera sa karton ng isang padala. Samantalang paliwanag ng opisyal, nasa 6 na buwan niyang pag-upo bilang hepe ng nasabing ahensya, una na niyang ipinatupad
Nabalasahin ng mga tao sa loob ng kanilang tanggapan. Aminado kasi ang hepe na araw-araw silang nakakatanggap ng reklamo kaugnay sa mga nawawalang padala o package. O yung pag nakikita nilang seryoso kami, na talagang gusto namin linisin at ayusin. So, sa tingin ko, panahon na rin talaga para mangyari to. Hindi ito ang isolated na kaso. Sunod-sunod. Halos araw-araw, actually, may sinasampahan kami ng kaso. Dahil halos araw-araw may nahuhuli ang aming mga tao ngayon. Postman na nahulihan, may checking. Yeah, na hindi na. Wala na din yung cheque. Hawak na yung envelope. Nasa kanya. Eh, yung cheque daw na yun, ang claim is 660,000 ang cheque. Although, of course, cheque siya, pwede naman siyang habulin sa bangko. Mabilis din ang pagsibak ng pamunuan ng PhilPost kay Lovelyn De Leon. Ngunit sino naman kaya ang lalaki sa CCTV? Sa paunang report, isang Omar Said ng Bureau of Customs ang kasama ni Lovelyn na nagnakaw ng nasabing perang padala. Pero sa masusing pagsisiyasat at pangungulit ng remate expose team sa tanggapan ng BOC, lumalabas na isa palang Samuel Gamaw Saed ang totoong pangalan nitong lalaking magnanakaw sa CCTV. Ibig sabihin ba nito, tinangkapang pagtakpan ng mga taga-customs ang kapwa nila magnanakaw, kasamahan? Ganun pa man, paliwanag nitong si Romy Pagulayan, Deputy Collectors for Operations ng Port of Manila, na dadaan pa daw sa masusing investigasyon itong si Saed. Nakitang-kitang kakunsyaba nitong babae sa PhilPost. As part of the organization, I would rather see to it that this should be subject to due process. I think ito yung right procedures until such time na hindi pa naman siya proven guilty, then she remains to be innocent. So we under our procedures sa BOC, andyan naman yung tinatawag nating internal inquiry and prosecution division namin. So doon siya magpaliwanag. And then kung this will warrant a criminal investigation, meron prima facie evidence, then she will be charged accordingly and then subject to investigation by our legal service. Sa kabila nito, tinek naman ng remate expose team na mananagot ang tiwaling customs official na sangkot sa nakawan sa PhilPost.